atin po lamang kausapin itong si Congressman Romulo Roman ng Pasig. Kasi nga, alam nyo, dito po sa pangyayaring ito sa Tacloban City, muli nabuhay po yung issue sa pangangailangan nga ng mga guidance counselor sa mga paaralang pampubliko, lalo na meron na pong ipinasang batas ang Kongreso para nga po dito sa pagkakaroon ng halos 10,000 hiring po ito ng mga guidance counselor sa mga pampublikong paaralan. Pero anyari na naman po, nalalantad ang kabagalan ng gobyerno sa tuwing panahon po na merong kontrobersya at ngayon malamang mauwi na naman po sa sisihan. Congressman Roman Romulo, sir, magandang umaga po. Yes, magandang umaga, Manong Ted, Ma'am Chacha, good morning po sa lahat. Opo, just a little backgrounder lang po. No? Republic Act number 12080. Ito po yung Basic Education, Mental Health, and Wellbeing Promotion Act. Paliwanag lang po, anong kahalagahan nito? Well, Manong Ted, kasi about ilang taon nakaraan, may issues na po talaga sa bullying, sa mental wellness sa ating mga paaralan. So tinanong po natin ang Department of Education, meron bang guidance counselor sa ating mga paaralan? Ang sabi nila, meron mga 5,000 items dati pa, pero walang takers. Ang sabi nila, walang takers kasi mababa po yung karera ng isang guidance counselor na papasok ng DepEd. Salary grade 11 hanggang 13 lang. Tapos sila lang ang pwedeng guidance counselor. Kaya naisip po ng Kongreso, palawakin po natin yung batas. Kaya ito, may bago tayong batas na sinasabi, una, pag ikay guidance counselor or psychiatrist ay meron ka ng karera. Inangat po natin yung salary grade, 16 to 24. Pero sa buong Pilipinas, at that time po, less than 8,000 ang guidance counselors and psychologists sa buong Pilipinas. We have 45 to 47,000 schools. DepEd schools. So, nag-create po tayo ng bagong mga posisyon. Ito yung School Counselor Associates na pwedeng tumulong sa mga nangangailangan ng may challenges sa mental wellness. Hindi sila guidance counselor, hindi sila psychologist, pero nakapagtapos sila ng kolehiyo at meron silang 18 units of behavioral science at may 200 units of training. Ito po yung nilagyan ngayon taon ng sa GEA ng 10,000 na items. Pero hindi po ma-implement kasi hindi pa po tapos yung approval po galing sa Civil Service Commission para sa quality standards. So hanggang ma-approval po yun, hindi makaka-release ang DBM ng item sa DepEd. Ano po ang tugon ng civil service sa inyo pong hearing, Congressman? Bakit daw po may katagalan yung pong kanila pong pag-aaral dito po sa hinihinging ito? Well, ang sabi nila ay meron silang mga pinuna sa sinabmit ng DepEd kaya nila binalik. Pero ang question po natin, sabi ng DepEd kahapon, November 27, 2025 nila sinabmit. Nakapag-submit rin po sila nung pinuna ng Civil Service Commission, pero hanggang ngayon, yun ang tinatanong nga natin, bakit nasa deliberation pa rin? Hindi natin sinasabi, Manong Ted, na magdesisyon ang civil service ng pabor. Ang sinasabi natin, kung meron silang desisyon, dapat inaagad nila yung desisyon para kung may kulang, ay masagot ka agad ng DepEd kasi mahalaga talaga na magkaroon na po talaga ng mga posisyon na ganito. Dahil kitang-kita naman po, matagal na rin po ang mental wellness challenge sa schools natin sa buong bansa. Lalong-lalo na talaga na-highlight after the Tacloban incident. Yun nga sinasabi natin sa civil service Ang lalabas dyan ay parang gumalaw lang sila dahil dun sa nangyari dun sa Tacloban. So, ano po nga ang sagot ng CSC sa inyo? Bakit daw po ang tagal? Yung sinagot nila sa amin kahapon ay meron raw silang hiningi na additional papaliwanag sa DepEd. Pero sabi ng DepEd, nasagot na po nila yon, nakasubmit na rin sila. So may deliberations lang na nagaganap sa board ng civil service. Nandun na po yun sa board po para sa deliberations. So, nagtatagal po sa deliberations ng CSC. Parang nakikita natin ngayon na ang problema ay with CSC.
Yes, Oo. So that ano is true po. ano pong plano nila? Gaano pa daw po katagal yung deliberations para po ma-hire na itong additional 10,000 counselors natin? Katulad ng binanggit po namin sa kanila kahapon, sana ay i-deliberate na agad-agad. Kasi hindi naman natin sinasabi na approval nila yung QS. Dahil syempre, trabaho nila para tingnan kung sapat yan o hindi. Pero dapat deliberate na kaagad at magdesisyon na sila para kung pwedeng issue na po yung yung tamang QS para meron na pong items na ma-issue ang DBM. Again po, sabi nila, right now they're deliberating. Hopefully po, hindi matapos ang June o July ay tapos na po yung Oo, deliberations. deliberating on what matter daw po, Congressman, para lang din malinaw dun sa mga nakikinig sa atin. Kasi ang create po natin dito sa batas na ito ay bagong mga posisyon. So gusto nilang masigurado na itong mga bagong posisyon po na ito, ano yung requirements, yung standards, para ano yung hinahanap na standards para kung sino ang pwedeng i-hire ng Department of Education. Pero para sa akin nga po, maliwanag naman sa batas yung requirements. Pangalawa, November pa po last year na submit. So siguro po dapat ilang balikan na po yan kung talagang meron talagang question pa dun sa quality standards. Okay, number one, walang problema sa budget. May pera ang gobyerno. Dapat po, dahil nasa ano po yan, approved budget po yan para sa Okay. GAA this year. Okay. Plantilla positions po ito, kaya nga dadaan sa CSC. That's correct po. Okay. Ngayon po kasi, in the light of this development nga na mas lalong kailangan ngayon, wala bang dito, compromise dito? Kung napakahigpit ng CSC, di wag na munang gawing regular. Alam niyo ho yun, wala bang remedyo ho dito, Congressman, para ho mas Ah. bumilis yung proseso? Actually, Manong Ted, ang kahapon na binanggit po namin sa DepEd ay kung maalala po ninyo, di ba meron ngayon Tarabasa program ang Department of DSWD para matulungan ng DepEd dun sa mga struggling readers sa mga paaralan. Ang kinuha po nila dun na mentors ay yung mga nasa kolehiyo nga ngayon na nag-aaral ng education o English o Filipino yung major. Ang sinabi natin, habang nagde-deliberate pa ang Civil Service Commission, may nagsuggest kasi na isang eskwelahan kahapon, baka naman pwede yung mga nag-aaral po ngayon ng psychology o ng guidance ng programa ng guidance counselor ay pansamantala ay ma-hire natin temporarily via a program ng DSWD para matulungan lang po masuportahan yung guidance counselors natin sa mga paaralan at psychologists kasi napakakonti po talaga yan nationwide eh. Kailangan talaga po nila ng multiplier effect ngayon. Hindi natin sinasabi na etong mga guidance school counselor associates o itong mga hinihikayat natin na gawin ng DSWD ay magiging guidance counselor. Ang sinasabi lang natin, kung trained sila, maaring sila yung unang makita ng mga red flags, warning signs, para agad-agad ma-refer po agad dito sa mga dalubhasa, like yung psychologists and registered guidance counselors. Sa ngayon kasi, talagang lahat po yun ay pinasok rin po natin sa guidance counselor. Yung teachers na po ang bahala. Pero sa totoo, burdened na rin po ng trabaho yung mga teachers. Kaya nga natin dinidecongest yung curriculum, tinatanggalan natin sila ng admin work para makafocus sila. So baka panahon na itong temporary lang ay magtulungan na po kasama yung ibang mga ahensya ng gobyerno. Okay, sige po. So, paano ho kayo nagtapos sa inyo pong hearing at kailan po magkakaklaruhan dito po sa isyong ito? Every week kasi po may oversight kami tungkol sa iba-iba nating batas na naipasa at pinatutupad ng ating DepEd. Kaya next week po, uulitin naman po, sinabi namin kung pwedeng mag-submit sila ng mga objectives nila. Kasi katulad po, Manong Ted, briefly lang po, ang sinabi nila sa amin kasi kahapon, ang right now, yung protocol nila, yung pag-check ng mga bag, yung metal detectors, pero pinaalala natin sa kanila, may bagong mundo na po tayo ngayon. Meron ng social media, teknolohiya. Kailangan rin po may protocol tungkol doon. Paano kunyari may isang magulang, meron siyang makita sa social media na kaiba na post o sinasabi, dapat may proseso o protocol kung saan pwede ka agad-agad mag-report yung magulang sa DepEd para yung DepEd naman makapunta sa law enforcement o sa LGU. Lahat po yung
pinapaaral namin sa kanila at sa susunod na linggo, tatanungin natin kung nasa na po tayo sa itong mga iba-ibang objectives natin. Okay, sige po. So sir, dito po sa mga pangyayaring ito, no, ito halos ilang araw na po may mga nagpo-post ng threat, no, through Facebook ng mga minor de edad, ng mga estudyante ng iba't ibang pampublikong paaralan. Kayo po bilang committee chairman po ng Committee on Basic Education sa Kamara, ano ho ang inyong suggestion dito? Number one, dito po sa Juvenile Justice and Welfare Act. And pangalawa po, sa DepEd, ano po ba ang dapat natin gawin? Please, go ahead. Yes, una po yung right now po kasi marami talaga mga mag-aaral, mga magulang, mga teaching non-teaching kinakabahan po, hindi nila sure kung safe yung kanilang learning spaces. Ang payo ko po, inuulit-ulit ko sa DepEd, meron parte po sila, co-chairperson po sila ng local school board. Ang co-chairperson po doon ay ang mayor. Kailangan po makipag-coordinate sila sa mayor kasi kailangan ng immediately po meron mga magawa at sa law enforcement na mapanatag po yung loob ng ating mga mag-aaral, magulang, teaching and non-teaching na safe yung ating mga campuses. And again po, meron tayong local school board na pinamumunuan rin po ng DepEd through the superintendent. Sa juvenile delinquency law po, sa totoo po, panahon na siguro marami kasing suggestion, proposal dyan, buksan na po natin yan. Yan ang totoo dyan. Pero, aaminin ko sa inyo, hindi po ako sang-ayon na merely ibababa natin yung edad para magkaroon ng criminal liability. Alam natin ang totoo, Manong Ted. Magtanong tayo sa pangkaraniwang tao. Umiko tayo. Meron ka maririnig talaga dyan na sinasabi nila, yung nangyari po, nagnakawan. Pero sabi ng kapulisan, ang involved dyan, kabataan, kaya hindi nila mahuli. Pero aminin natin ang totoo. Imposible na yung bata lang ang nakapag-isip niyan. Either may sindikato behind that or talagang hindi tama yung gabay na binibigay ng magulang. Yun po yung mga loopholes na dapat ma-plug ng ating batas. Kasi naniniwala talaga ako ang bata, by nature, inosente po talaga yan. In fact, hindi pa naman talaga buong-buo yung development ng kanyang cognitive abilities, yung value judgment niya. Kung ano nakikita niya, kung anong payo sa kanya nung nakakatanda, yun po ang akala niyan tama. Kaya dun po tayo sa root. Doon tayo sa root cause ng lahat. Kailangan natin ma-plug. Kasi matagal lang mo pinag-uusapan to. May sindikato dyan. Ginagamit na ng sindikato yan. Marami na usapin na baka hindi tama yung gabay. Doon po tayo pumunta. Kasi pag linower natin ang age, pero yung root cause hindi rin natin matarget, baliwala rin. Okay, sige po. So, salamat for engaging us, Congressman, sa discussion na ito. After all, ito po ay buhay na diskusyon at muli kaming tatawag po para makuha ang inyong pong kaisipan sa isyong ito. Salamat, Congressman. Maraming salamat. Have a good day po. Thank you very much. Congressman ng Lone District po ng Pasig, si Roman Romulo, I'm sorry. Opo, siya po ang chairperson ng House Basic Education Committee. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.